I'm sure tulad ko, marami kayong tanong dito sa ating panauhin today. Handa na ba kayo? Siya ay isang dating ICT leader mula sa pribadong sektor na ngayon nasa sentro na ng pamahalaan bilang Secretary to the DICT or Department of Information and Communication Technology. Ang kanyang advokasya, digital bayanihan para sa bawat Pilipino. Please welcome Secretary Henry Aguda. Hello, sir. Hello, Ma'am Corina. Thank you for having me. Of course, matagal na namin kayong hinahunting. Hinahunting talaga. Nabingwit din. Okay, ang dami naming tanong, magsimula na Yes. tayo. DICT is exactly what? Ano ang kanyang mandate? Kayo po yung parang, tama po ba, kayo yung umbrella organization under which is CICC Tama. and NTC. NPC pa. And Isa pa. NPC pa. Oo. Okay. Bakit po ito binuo? Bakit po may umbrella organization? Well, Ma'am Corina, yung DICT, Information, Communications, and Technology, kung maalala nyo, before Communication and Transportation magkasama. Right. Tapos pinaghiwalay na. Yung Information, Communication, Technology, kasi sa araw-araw na buhay natin, mapa-cellphone yan, mapa-social media yan, mapa-cyber issue yan, lahat nasa digital space na eh. Right. So, yung departamento, kami nagbabalangkas ng policy tsaka standards. Siyempre, may mga projects din kami, pero focus kami sa standards and policies. Yung nag-execute dun sa regulatory powers namin, yung NTC, National Telecommunications Commission. Lahat ng telco, broadcast media, under sa kanila for regulatory and service supervisory. Making sure na yung content ba na binibigay sa publiko maayos. Meron din kami National Privacy Commission. Yung privacy naman, kasi lahat digital na eh. So, ang dali nang makakuha ng pangalan mo, address mo, picture mo. So, kailangan pangalagaan yon. Tapos yung huling-huli, yun yung nag-aalaga ng kasiguraduhan sa digital space, yung Cybercrime Investigation Coordinating Council. So, lahat yan sa isang organisasyon, mga 4,000 to 5,000 people naman kami. How na many? nagtutulungan. 4,000 to 5,000. 4 to 5,000. Oo. So, lahat na po yun? Lahat na yan. Covered 17 regions pa yan. Oh. So, we're really a very young department. Pero yung nasasaklaw namin, lumalawak everyday kasi nga, lahat papuntang digital na eh. Right. Oo. Okay, so ang NTC, may mga bagong tao po ba doon? Kasi syempre, yung mga lumang tao, Oo. well, lumang tao din po ako, no? Pero medyo humabol ako. But not everybody is able to grasp, you know, how huge and how vast the online space is. So, may mga bago bang tao sa NTC? Well, yung NTC na nadatnan ko, sila pa rin. Led by Commissioner Ella Lopez. Karamihan sa kanila abogado. Pero meron silang mga technical staff on the engineering and especially yung mga nagbabantay ng mga regulasyon sa telecommunications. Kung ang tanong na bago is medyo ba makabago yung pagtingin nila, yes naman. Kaya nga tinulak din nila yung Konektadong Pinoy. At ang kagandahan ngayon, more and more, nai-involve sila sa mga social media regulation. Na ngayon wala masyado, pero policies and standards ginagawa na nila. Pero napakabilis po ng mga krimen na naglipa na ano po. We're just talking about crime. What more like missteps or medyo lagpas doon sa margins. Pero actual real crimes. Yes. So, sa cloud din, sino po ang enforcement Yan. Oo. ng DICT? So, sa crime naman, yan yung Cyber Crime Investigation Coordinating Council. Tama-tama, bago ako pumunta dito, yung council na yan, ako yung executive, ako yung chairman ng council, tapos meron kami executive director. Pero member namin dyan yung NBI director, yung undersecretary for cyber ng DOJ, at saka yung PNP cyber. So kami, ang nagbibigay sa kanila ng forensics. So in the cyberspace, pag may nakita kami na mga financial scam na nagsisimula sa isang lugar, papunta sa another lugar, binibigay namin yung forensics dun sa 3 agencies. At sila yung mag-enforce. Sila yung mag-arrest warrant, sila yung magsusupina, sila yung kukuha ng mga kriminal. Ayun, okay. So kamakailan, kaya naisip po namin bigla kayo. Kayo po ng Meta,
Tama. ay super sinabon. Oh. Doon sa hearing. Parang kinusot-kusot pagkatapos inano pa, 'di ba? Binilad pa sa araw ni Senator Raffy Tulfo. Tama. Okay. So, simple lang naman yung tanong ni Senador. Tama, Na actually, yun yun talaga ang tanong ng lahat. Kung malinaw na halimbawa na fake news or cyber libelous. Because, halimbawa, in my case, somebody said that I received 10 million bucks just to interview a person, pero wala namang pruweba. Tama. Hindi ba? So, parang malinaw na kapag yan ay inireklamo or fake news, halimbawa, patay na ang nakonwood presidente. Malinaw, hindi pa naman siya patay. Tama. Bakit daw nga hindi take down? Who has the power to take down a post? Oo. So, tama, no? Nabanggit mo, Ma'am Corina, yung hearing. Pero correct ko lang, hindi naman ako nasama doon sa nasabon. Medyo ganun ba? natalsikan lang ako ng sabon kasi katabi ko yung mga other platform. Talagang sinabon. Ang talagang nasabon at that point, yung mga kaibigan po natin sa Meta. And actually, hindi naman sila lahat ng platform. In fact, nabanggit nga na special mention si TikTok. Sabi ni Sen Raffy, buti pa si TikTok sumusunod, madaling kausap. So not all the platforms naman may issue tayo sa pagsunod. Siguro sa experience nyo rin, malalaman nyo rin na yung iba madaling kausap, yung iba mahirap. Now, in fairness to Meta, sila yung pinakamalaki. 80% goes through Facebook. And sila yung pinaka-viral ba? Pag meron kang gustong paputukin lalo na pag fake news, lumalabas Facebook yan. Facebook, which is also, Meta is Facebook and Instagram. Tama, yung dalawa na yon. Tapos meron pa yung Threads, di ba? Yung tatlo yun. Sila, yung mga kasama ko doon, yun yung regulatory officers nila, si Attorney Gio Tingson, maayos si Attorney Gio. Ang problema lang kasi, sinabi ko rin kay Sen Raffy, nahihirapan ang mga regulatory people ng Meta na pagbawalan yung Facebook mag-post ng mga ganyan dahil pinagkakakitaan ng Facebook yan. So imagine, sa 50,000 na post, kikita sila ng 10 piso. So pag gina 1 bilyon yan, nako, mas malaki na kita. Paano naman nila pipigilan yung mga amo nila sa taas that outrank them? Uy, bawal yan. And in fairness to Attorney Gio, mabilis yan mag-escalate sa taas. Kaya naaawa rin ako sa kanila. Not an excuse pero dapat ayusin ni Meta. Kaya nga, ang unang-una kong sinulatan dyan sa problema na yan, si Mr. Mark Zuckerberg. Sumulat ako sa kanya. Ito nga, isang katawa-tawang... Kailan po yan? Ay, last year pa. Last year pa. Last year pa. Pinansin ba? Ito yung katawa-tawa, di ba? Ayaw akong pansinin sa Facebook. Nagpa-follow ako, hindi rin ako maka-follow. So, sumulat ako sa postal. Ipapa-frame ko nga yun Naka-postal yan. Na-receive nila. So, nagpadala naman sila ng mga tao. Kasi nung time na sumulat ako, election noon, Mayo. In fairness to them, nabawasan. Alam ko hindi perfect, pero may malaking nabawas. As in 90+% ng mga toxic political fake news, nabawas. Tapos nabuo kami ng tinatawag na Threat Monitoring Center. Biglang nagtaka kami, 2 months later, tumaas na naman yung incident ng fake news. So, tinawag na naman namin sila. Tapos nagpalit ng tao sa loob ng Meta. So ngayon, balik na naman kami doon sa cycle na pababa na naman ng fake news. Kasi nag-meeting kami after nung hearing, magpipirmahan kami ng Memorandum of Agreement na 3 bagay ang non-negotiable. OSAEC or online sexual exploitation of children. Yan, non-negotiable yan. Hindi na namin kailangan isumbong yan. Tanggalin nila automatic. Financial scam. Yung mga deepfake ng mga bilyonaryo natin na negosyante na akala mo sila pero hindi sila yung nagbebenta ng financial instrument. And Meta has the capacity, the skill to detect. They have the tools. AI. AI din. So AI laban sa AI. At yung pangatlo is illegal gambling. So yung tatlo na yun, napag-usapan namin. What about porn? Of course, children's pornography, Yes. but porn in itself. Bawal yon. Bawal din. In their community policy, bawal yon. Ang problema lang, minsan iba-iba yung appreciation mo kung ano na yung porn at hindi porn. Yung
talamak na talamak, yun, natatanggal yun. Ang problema yung nasa gray area. Doon usually nagkakaroon ng pagtatalo. But there really are sites, hindi ba? In fact, sa aming pagsasaliksik, ano ba? Ang pinakamalaking porsyento ng viewership ay mga Pilipino. Ay, Sa buong mundo, ha? Consumers. Consumers ng pornography. I remember this time of Grok. Tama. Remember Grok? Tama. Napaban po ninyo yon. Tama. Grok is, it provides pornography Tama. when you request for it. Napaban ninyo. Ang problema, napaban lang sa X at Twitter. Tama. Pero sa iba, pwede pa rin siya, Okay. accessible pa rin yun. Tama. Ganun na nangyari. Oo. And then bumalik na naman. Oo. Paano po ba yun? So, ang nangyari niyan, naalala ko yan, I think it was last month. Ano yun? Thursday yun. Isang Webes, biglang may nag-report sa amin na, may tool kasi si Grok na image editing. Pag kinuha mo yung image ng isang babae, biglang mapapasayaw mo, mapapagawa mo na kung ano-ano. And nandun pa siya dun sa free version nila. Bigla ako, NTC, CICC, tsaka NPC. Dati hindi nangyayari yan. In 1 hour, nag-meeting kami. Tapos nag-desisyon kami kaagad, ban. Kasi sa amin, kaysa may makuha pang image ng bata, tapos kung ano ang paggawa, iban na natin kaagad. Right, but parang apparently hindi pa really banned. I mean, banned, but hindi yata sumusunod. Hindi naman. So, nung nag-ban, okay yun. Nakipag-usap sila kaagad sa amin. Over the weekend, we had a discussion with XAI, yung may-ari ng Grok. XAI parang Meta to Facebook. So, yung mga tao sa XAI, usap kami, lumipad pa sila the next day. Ang mga ginawa nila, meron silang content filtering, context filtering. Pagka yung context mo, tinype mo na, I want to undress something. Yung parang ganyan. Yon hindi nila patutuloyin. Tapos tinanggal nila doon sa free version, linagay nila doon sa premium. Baga, kung mature ka, may KYC, tapos gusto mong gamitin yung tool, and di naman illegal, gamitin mo na lang. But, kahit doon sa premium version, may protection for children. Hindi rin nila pwedeng gamitin yun for... So far, sabi ko nga sa mga kababayan natin, kung may makita kayong violation, kunan nyo ng screen cap, bigay nyo yung URL. Tapos email nyo sa 1326@dict.gov.ph. Diretso po kay kay Grok. So, re-activate namin. Ito ang kagandahan, Ma'am Corina. Yung tool na ginamit nila at saka yung mga method to clean up their AI, yun din ang in-apply nila sa mga ibang bansa. Kaya noong inactivate natin, yung mga ibang bansa, inactivate na rin nila. Kasi napatunayan na gumagana yung tool. Wow! I mean, you really have to participate Ay, syempre. to correct this system, no? Oo, it has to be, example lang, Ma'am Corina, at the level of conversation I have, di ba, sumulat ako kay Mark Zuckerberg. Since sa XAI, kausap ko yung head regulatory nila. Kanina lang, coming here, kasi mainting yung issue ng Telegram lately. Kausap ko yung COO mismo ng Telegram, si Sandeep Yadav. Maayos naman kausap. In-explain ko sa kanya, medyo, siyempre Ingles, di ba? Pero Tagalogin ko na. Sabi ko, dito naman sa Pilipinas, nakaka-harm naman yung ano nyo. So meron na kami ngayong help desk, diretso sa sa Telegram. Because on Telegram, well, I love Telegram because malinaw ang mga images, no? Tama. Pero pwede ka rin palang maka-access ng kung ano-anong illegal dyan. Tama. Okay. And explain ko lang kasi ang Telegram. Ang Telegram kasi talagang ginawa para maging secretive. Diba? Ginagamit din natin yan. Second, malalaking files ang pwede mong ipadala sa Telegram. So may mga gumagamit ng legitimate use ng Telegram. Walang problema yon. Pero nung nag-crackdown kami sa illegal gambling at saka OSAEC on Facebook, tumalon naman sila sa Telegram. So ngayon, sinabi ko yon kay Mr. Sandeep. Sabi niya, okay, walang problema yan. Nothing is perfect. No platform, kahit na advanced yan, is perfect. And they have their good days and bad days. So siya, mag-usap uli kami. Lilipad siya next week para mag-meeting kami. But even before that, meron ng tool ang CICC. Kapag may problema na nakita ang publiko, padala nyo lang, again, 1326@dict.gov.ph. Doon sa helpdesk tool na yun, diretso sa Telegram yon.
diretso sa Telegram, pero malalaman ninyo. Of Oo, course. oo. And then you will be the one, the conduit, para Oo. Oo. ma-take down. Oo. Kasi explain ko lang din, no? Kasi may mga ibang sinasabi, bakit pag nag-take down ka, lahat, ba't hindi mo isa-isahin? Lahat, ibig sabihin, halimbawa, grow. Bakit hindi per user ang i-take down mo? Hindi namin kaya yon. Pag nag-take down kami, yung buo. Sama na dyan yung mga gumagamit na legitimate. Facebook, for example, hindi namin pwedeng pasukin ng Facebook at tignan yung mga content. Kasi privacy yan eh. Tapos may freedom of expression. Pero pag yung buong platform nakakasakit, ang last resort namin is to block muna. Di ba? Hindi naman tayo aabot sa ganon kung patuloy tayo nakikipag-usap. Yun nga, nabanggit recently na baka mag-ban ng Telegram. Ang pagkakasabi ko kasi doon, kapag ang isang platform masyadong nakakasakit na, lalo na sa mga kabataan at kababaihan, eh dapat naman umakto ako dahil... Pero paano po kung ibaban yung Telegram, paano kaming mga gumagamit ng legit at marami kaming storage? Tatamaan kayo noon. Oo. Yun ang problema. Yung storage nyo, sabi naman sa akin ng Telegram, hindi maapektuhan. Pero hindi mo magagamit. Until such time na i-rectify nila yung problema. Okay, so everything will be saved. Yun ang sabi nila. Oo. So hindi naman po kayo papayag na hindi sigurado yun. Hindi naman tayo aabot sa pagbaban. Okay. Hindi tayo aabot dyan. Kasi lahat po ng mga litrato ng mga anak ko, nung bagong panganak sila nandoon. Baka mawala lahat. So yung Telegram, banning Telegram, tingin ko malayo tayo dyan. Kasi nakikipag-coordinate po sa amin naman ang Telegram. Nakausap ko na, as I've said, yung COO ng Telegram, si Mr. Sandeep. Yung ibang platforms din, lahat yan kausap ko na. Meron na po bang bansa na ban? France, right? Marami. Ang France, may mga binana ang France na mga platforms. Ang EU, mas mahigpit. Ang EU, zero tolerance yan ban. Plus, ang EU, meron nga sila age-based restriction. Oo, pagka 16 and below. Right. Sa France nga, 15 and below. Hindi ka nga makakapunta sa social media. Ang ano kasi niyan, sa kanila, kapag bata ka pa, mahirap kang bantayan Parang sigarilyo. Alam na natin, pag adult ka, kung gusto mo magsigarilyo, uminom ng alak, di sige. So, kung bata ka pa at hindi ka mababantayan na makakagamit ng tama sa social media at makakasakit sa'yo, di pagbawal mo muna. Yun yung pag-iisip sa Australia, sa EU. Well, I happen to agree with it. So how far are we from that reality? So, dyan, after nung hearing namin nila sa Senado, nagbabalangkas na sila ng law. Now, halo-halo yan, age-based restriction, compelling the social media platform na magkaroon ng opisina sa Pilipinas. Kasi yung mga yan, outside the jurisdiction ng Pilipinas. Kaya nga po, itatawag pa kayo para lilipad pa sila papunta rito? Oo. So you mean Telegram should have an office here? Tama. You know, we're one of the biggest users. Ang laking perang nakukuha nila sa atin. So bakit hindi nga sila maglagay ng tao dito? Si Facebook nga, mga almost $1 billion per year ang kinikita sa atin So can't we it will hurt them. This is just my thinking. It will hurt them if we stop it, if we just ban it until they negotiate with us Tama. for certain things. Ang masakit lang sa Facebook, marami tayong kababayan na rely on Facebook to connect to their families. Oo, tsaka may magnegosyo. nagtatrabaho, nagdenegosyo. Ayaw naman natin silang tamaan. So, ang sabi naman ni Facebook, at lahat yan, social media platforms, susunod sila pag nandiyan na yung batas. So sige, kailangan nyo ng batas. Tinatrabaho na po ng Kongreso at saka ng Senado. Okay, so kailangan ng batas. So sa ngayon, anong magagawa namin? Halimbawa, may makita akong site. Oo. I really have to go, there's no hotline. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. NBI ba? CICC ba? DICT ba? Ano ang first step? If you are wronged, and you did say na, naku, hindi namin maiisa-isa ko rin na ang Facebook. Pero pagka may nireport po kami, sinong tatawagan? Talagang doon sa email lang? So, maganda yung tanong niyan. So, dati, ang tanong sa akin, pag pangit yung signal namin, sino tatawagan? So, nagtayo kami, Bantay Signal. 1326 at dict.gov.ph. Marami tayong naayos sa signal. Yung sa Kamanaba area,
Pag pumunta po kayo ngayon doon, yung mga fiber to the home nila umaayos. Smart po, kausap namin kahapon. Gumaganda yung mga signal. Nung mga nagkaroon naman ng problema sa pagdi-deliver ng packages sa mga bahay-bahay, kami rin po nagre-regulate nun eh. Yung mga courier service. Online delivery. Yung online and yung physical delivery, Yes. kami yon. Nagtayo kami ng bantay padala. So medyo nabawasan yung scam, lalo na nung Pasko. Again, pag may nakuha kang package, tapos Hindi mo naman kontrabando binili. yan. O yan, Hindi mo naman binili. 1326 at dict.gov.ph. And yung isang ang courier provider, trinatrack namin yung length of time na mag-respond siya sa mga complaint. Ginawa niya, hindi niya maayos-ayos. Naglagay na lang siya, pwede kang bumili ng insurance para pag nawala yung package mo, meron ka na. Now, katotohanan naman, di ba? Eto, suot ko, bantay katotohanan. Maglo-launch kami in the next week or so, bantay katotohanan. Again, para isa lang yung action center nyo, 1326 at dict.gov.ph. Bakit email? Kasi mahirap sa tawag. Pag tinawag mo, i-describe mo pa. Sa amin, mas maganda, kunan mo ng picture or ibigay mo sa amin yung file. At yung file kasi, meron yung fingerprint eh. Malalaman namin kung saan na nanggaling yan. Kung alam mo naman kung sino ang gumawa sa'yo nun, Ay, attach, sabihin mo na rin doon. pwede? Mag-ano rin kami. Paano kung malaking tao? Ay, di, isabihin nyo na rin. Oo na nga. isang malaking tao Kaya ang ako, hindi ako gumawa sa'yo. natatakot. Yung iniisip ko lang, because, okay, let me tell you my experience. I went to somebody from CICC. Yes. O nagkataon nag-guest sa amin. Oo. Ang reaction niya is, well, mahirap yung cyber libel. Oo. Pero hindi ba yun ang title nila? Cyber libel. Yung CICC mo. Hindi naman cyber libel. Ano ba yun? Cybercrime Investigation Cybercrime. Coordinating. Oh, okay. Oo. So it is libel that is difficult to pursue? Hindi. Ito yung position ko, no? Opinion natin, freedom of expression. And you know this very well, di ba? You can have your opinion. Walang problema yan. Pero, pag nagbigay ka na ng Accusation. fake na talaga, Oh. parang sinabi mo, itong bahay na to, 3 stories, pero actually 2 lang. Okay. Tapos sinabi mo na, itong bahay na to, 3 stories, at ginawa to dahil pinagkunan yung pera sa masama, ay libelous na yon. Kapag ka naman nagsinungaling ka na at nakasakit ka pa, ayun, dapat libelous na yon. Pagka ganun yon, korte. Pero as CICC, we can provide the digital forensics. Sabihin nila, cyber libel yan. O paano mo nasabing cyber libel? Na-post yan. Kami hahanapin na namin yung post. Tapos tutulungan ka namin na isama yan doon sa kaso na ipa-file mo. So until and unless the court says so, it can still stay there forever. Ay, hindi naman. Paano Hindi kaya? naman. Pwede kasing pagka halimbawa libelous na yung content, you can appeal to the courts to issue, hindi ako abogado, pero in my understanding, pwede namang ang may tawag doon either parang restraining or just to prevent harm from happening. Right. Pag in-issue yan ng korte, kami yung nagte-take down. So from a forensic standpoint, kami magpre-preserve ng evidence. So when you need it in the future, yan, nakasave. And yung preservation namin ng evidence, hanggang doon sa platform yan. I see. Ganun pala Oo. yun. Okay. Tapos pag pina-take down na, kami na yan. Patatanggal namin, sasabihin namin sa platform, may court order na yan. Dapat linisin niya yan. What about copyright infringement? Ay, You're kasi- very fast with that. Oo. So kung copyright infringement, paano naman? Ganun din. Korte rin? Korte rin, syempre. Yung mga malalaking brands, mabilis dyan eh. So pagka copyright infringements, masabihan mo lang yung platform na copyright infringement yan, even they, on their own, can take it down. Ayaw nila ng, ito yung common sa lahat ng platform. Pag apparent talaga na illegal, OSAEC, illegal gambling, contraband, terrorism, or yung intellectual property violation. Let's say, ginamit yung logo ng Louis Vuitton. Yes. Tapos nagbebenta na hindi naman Louis Vuitton. Yun, wala na kaming kailangan gawin doon. Pag nakita nila yun, they take it down. And in fairness to them, they do take it down naman. Oo. Okay. So, trolls. Para sa akin kasi, yun ang pinakamadaling atakihin. Kasi alam mo na walang post, kakaunti yung post. Lahat naman ng post, puro kutsara at tinidor. Oo. Alam mo na, di ba, na fake. So bakit
sila naghahari pa rin? Okay, ito yung isang diskusyon namin ni Meta. Kung gusto mo mawala yung troll, dapat meron kang verification na. 'Di ba? Pwede ka niyan, magsusubscribe ka sa kanila, may check ka, verified ka, tao ka. Ikaw yan. Ikaw si Henry Aguda, totoong tao. Yung mga trolls usually, nagpapanggap eh. And may makikita kang troll farm na isang server, tapos simulated na 50 or 100 yung tao. Na tipong dati, pinag-apply nila sa Facebook, tapos sinurrender na yung ID na sa kanila. Iniipon yan over a period of years eh. Ngayon, mahirap na mag-create ng bagong troll. In fairness to Meta, naghihigpit na sila. May mga AA sila na nagdi-detect. Hindi na siya trolls can make or break a person's business, life, Ay, oo. reputation, Oo. and even the destiny of a country. I know. Lalo na itong darating na 2028, Oo. So, ngayon pa lang sila naghihigpit ng trolls. Tama. Paano po? I mean, kung Oo. sila ng higpit, hindi pa pwedeng ipagbawal na lang, period? Okay, ganito. Wala naman silang policy na sinasabi, bawal ka maging troll. Yan. The trolling is the activity itself, di ba? Kasi may ibang marketer dyan na meron namang mga multiple accounts na ginagamit does legitimate work. Yung iba, ang tawag nila shoutcaster, di ba? Nag-advertise. Unfortunately, in the past, meron dyan yung mga troll farm na na-accumulate na nila over several years. Nandyan na yan. Ang solution dyan with Meta, ang sinasabi You mean namin... real people? Halo yon. Pero meron dyan yung inaccumulate nila, real people yon na binenta sa kanila yung ID, tapos yung tao hindi na ginagamit, yan. Ang solution dyan talaga, yung sinasuggest ni Senate President Tito Soto, dapat verified per person. Verified per person. O kaya i-KYC mo. Kasi pagka nag-age-based restriction na tayo, na 16 and below, hindi pwede. Kailangan patunayan ko ngayon yung edad ko. Paano ko papatunayan yung edad ko? Kailangan sabihin ko yung talagang pangalan ko. Pagka nangyari na yan, etong mga tao na to verified. Yung hindi verified, alam mo na troll yun. Yun yung solution doon. Now, paano gagawin yan? The technology is not the issue. They can clean it up. It's the law. Once lumabas, umaasa ko, magsisimula yan doon sa age-based restriction. Once lumabas yon, unti-unting mawawala na yung mga troll. Age-based restriction. Pero the fakeness of it, the inauthenticity of the opinion in itself, I mean, okay, they can create a marketing tool Tama. using A, B, C, D, and E. Tama. Then clearly, if it's a marketing tool for a brand or a product, it's okay. But then if it is destructive Tama. against a person, against a business, Oo. so hindi po ba pwede magkaroon ng ganong distinction? Ang problema kasi, nadidistinguish naman nila. Isipin mo, si Facebook, magugulat ka, di ba? May kausap ka na tao. Pinag-uusapan nyo, kotse. Di ba nga yung urban legend, i-off mo yung mic mo kasi nakikinig yung mga social media platform. Usap kayo, ang ganda ng kotse, ganyan. Biglang makukuha mo sa feed mo. Di ba? Meron silang technology to analyze kung ano yung trolling activity at hindi. In the age of AI, malalaman nila yan. Pero hindi yan ang problema. As I've said, hindi technology ang problema. Yung incentive-based problem. Bakit gagawin ng platform yan? Kumikita sila dyan. Ang study nga, sinasabi, the platform is addictive. Diba? Parang sigarilyo, nakaka-addict yan. Yan yung kaso sa States eh. So kung may isa kang produkto na very, very addictive, bakit mo irerendahan? Second, ang fake news, rage bait, at saka blind item, 6 times more viral than regular good news. Or factual news na lang. Kung ang incentive ng platform kumita ng pera, which is the case, di dapat gawin kong mas addictive at saka gawin kong mas viral. Yun ang problema. It's the business model dati kasi ang business model ni Mr. Zuckerberg, sabi niya, Facebook is not a company, it's a movement. It's a movement to connect people. So sa akin, ibalik mo sa ganon, i-connect mo yung mga tao. Ngayon, naging movement siya to make money. Alam mo na, siya na yung pinakamayaman sa buong mundo, di ba? And AI makes money. I mean, all of these fake and destructive things make money. But where do you draw the line? Hindi po ba tama na kapag ang Meta
sabi daw ng Meta that they will respect the peculiarities and specifics Oo. of a state's law. Yes. Tama po ba yun? Tama Na iba yun. ang patakaran niya Tama yan. sa China. Wala na siya sa China. Wala na. Patakaran niya sa US, patakaran niya sa Philippines. Magandang example, Singapore. Singapore, medyo, meron pa, may fake news, may ano rin, pero bawas na bawas. Kasi mas mahigpit ang batas sa Singapore. Plus, naka-incorporate sila sa Singapore. Kaya pag may ginawa sila, mahuli sila doon. Now, sa Pilipinas, hindi natin sila rin-require na mag-opisina kayo dito. Sino na mahuhulihin natin? Diba? Kung mag-violate sila, tatawid pa tayo ng US or ano. So, isa yon sa mga dapat i-require ng batas. Hindi lang sa enforcement, pati sa taxation. Kasi pag dito sila, ay magbabayad na sila ng tamang Ang laki tax. ng kinikita nila sa atin. Ay, $1 billion per That's why year. it's crazy. I How can agree. they not be accountable in any way? Eh, No taxes, no legal restrictions. Oo. 'Di ba? Lugi nga eh, di ba? Yun na nga. So, Oo. under your watch, you think this is going to change? It will. So, anong ginagawa namin? Now, nakikipag-coordinate kami actively with the legislature. In fact, si Presidente mismo, isinama yan sa priority ng LEDAC. Kasi ayaw na rin ni Presidente na magkaroon ng issue sa OSAEC, sa gambling. At saka alam na natin ang dami ng pag-aaral na sinasabi, nakakakos ng depression, suicide, bullying. In fact, may study, si Meta mismo may study, ang pangalan niya Mercury Study. Noong 2020 pa ata yun. Ang sabi niya, pag nag-social media diet ka, meaning hindi ka gagamit ng social media for 1 week, bababa yung blood pressure mo, bababa yung depression mo. Isipin mo yun. So ano ibig sabihin nun? Pag tuloy-tuloy kang gumamit. Ako nga, tumataas ang blood pressure ko minsan sa social media. Ako din. Lalo na sa pelikula. I Oo. don't really look at comments Pero yung comments yan ang addiction naman ng mga kabataan. So, what do you think are the prospects of 16 and below no usage of social media? Malakas. Malakas? Malakas yan. Malakas yan. In the world, ang acceptability of the age-based restriction is as high as 70%. Now, kami sa DICT, meron kaming tinatawag na NIPSB, Policy and Standards. Siya yung nagtitingin kung ano yung mga regulation and policy na itutulak. Doon sa pag-aaral namin, ganun din, halos 7 out of 10, syempre depende sa kausap mo. Pag ang kausap mo adult, 7 out of 10 adults, gusto nila magkaroon ng age-based restriction. Lalo na sa mga magulang, lalo na sa mga, may mga bata. Pero siyempre, pag tinanong mo yung mga bata, ayaw nila na restriction. So what is the process? I mean, if legislation does say, okay, according to studies, we have 17 and below, hindi pwede. You make representation to Meta? Ay, hindi na. Hindi namin kailangan mag-representation. basta Once the law is there, yan yung sinasabi ni Meta. Tatalima kami kung ano man ang batas na meron dyan. Kung gumawa tayo ng batas against trolls or batas against AI, Ano yan? Sinasama yan doon sa mga discussion. In fact, both House and the Senate are now talking about those legislation. Naghi-hearing na sila. And kami naman, every step of the way, tulad ng hearing na ginawa ni Sen. Robin tsaka ni Sen. Rafi, yun. We provide the... so meaning we have to define what a troll is. And in your Also. definition, it is anybody unverified. Well, not naman anybody, pero sa akin that's one of the aspects. Oo. Ang proseso where we are right now, tingin ko binabalansi na lang nila. Kasi sa totoo naman, may good that comes with social media. Ayaw nating mawala yon. May pagkakakitaan din doon. Kasama na dyan si YouTube. Ang isang ginawa ni YouTube, nag-introduce siya ng YouTube for Kids. Diba? Meron na yon. Ang argument ko naman kay YouTube, yan naman pala, may YouTube for Kids. Ba't hindi ka nalang gumawa ng YouTube for Filipinos para yung maayos na content lang ilagay doon. Huwag mong ihalo yung iba. Mapapatunayan na kaya nila. Pero yun nga, yung incentive mechanism. Siyempre, negosyante sila. Siguro, nagtatalo na yan sa mga boardroom nila, di ba? Sabihin ng isa, kailangan social responsibility. Sasabihin naman isa, hindi, kailangan natin profitability. Medyo may ganung dynamics Mahirap Oo. So, okay, so it needs legislation. It really needs legislation. For a specific law. Yes. Okay, bago tayo makalimot, okay, AI.
Do you have the tool to detect AI? Oo, meron. Meron. Oo, Okay. meron. Kung AI and destructive to someone, a business, a reputation, Oo. are you able to take it down right away? Hindi, depends the right away, Oo. dalawang proseso yan. Depende rin sa platform. Again, shout out to TikTok, mabilis sila mag-respond. Yung iba, may mga ibang mechanism. Si Meta ang medyo challenge kasi broad siya eh. Pero si Meta, meron kaming tinatawag ngayon na demotion. Pagka yung content, eto bago lang to, nung time lang natin yan. Kasi sabi ko, kailangan ba ako maghintay ng 2 days, 3 days, minsan 1 whole week na, nandiyan pa yung content, nagba-viral na. By the time i-take down nyo, damage done na. Di ba? Yung fact-checker, nagpa-fact checker daw. Pipila sa fact-checker. So, may inintroduce kami na mechanism. Hindi ko alam kung available yan sa ibang bansa. Pero sa atin, demotion. Pag kami mismo, official, ang nagsabi na fake news yan, nakakasakit yan, take it down. I-demote muna nila. Ang ibig sabihin nun, hindi magba-viral. Baga sa disease, i-contain muna natin. Habang inaaral nila kung valid speech, hindi valid speech, etc. Minsan, it takes them mga a week before they decide. So kung mag-decide sila na valid yan, o di sige, it's just valid political speech. Pero kung mag-decide sila na hindi, fake news yan, at saka actually in violation of their community standards, hindi lang siya madidemote, malilinis yung content na yan. Parang ang haba ng proseso. And Agree. very subjective. Agree. Oo, very Agree. I subjective. totally agree. Oo. Right. So that can also be legislated. That is being AI. legislated now. Ang ibang bansa naman meron yan. EU. EU, maganda yung Australia. Umabot na nga ako na nakipag-usap ako doon sa counterpart ko sa Brazil. Kasi sa Brazil naman, landmarkation. Nagbaba ng desisyon ang Brazilian Supreme Court na walang law pa sa kanila. Brazilian Supreme Court sinabi na, oy, kayong mga platform, yung damage ng tao, let's say dahil na-depress siya, dahil na-aksidente siya, dahil doon sa fake news, ganyan, accountable kayo. So ako, tinitignan namin, and ako, I always am transparent. Kung ano yung sinasabi ko sa iyo, ma'am, yun din ang sinasabi ko sa mga platform. Para wala bang miscommunication kung ano yung what am I about. Na hindi ko ginagawa. So habang yung legislation tumatakbo, sabi ko sa mga platform, maghahanap pa rin ako ng ibang paraan. Makikipag-usap ako sa inyo. So yung iba nagbigay sa akin ng mga tools. Pero pag hindi pa sapat yan, pwede namin kayong dalhin sa korte. Kaya last year, I spoke to my counterpart in Brazil. Ay, maganda yung ginawa nila. Nag-file sila ng kaso sa Supreme Court. And eto naman, ayaw nating umabot sa ganun. Pero dapat, para protektahan ng taong bayan, all the options are there. Just in case talagang maging grabe yung toxic content. I guess para hindi mapangunahan ng maybe an erroneous Supreme Court decision, dapat dito muna tayo sa legislation. Tama. Di ba? Kasi tama. baka with finality na yung baka lalong mawala yung ating pang representasyon. Tinatansya rin naman natin. Pero Ma'am Corina, hindi lang Supreme Court yan, ha? Hindi lang sa Supreme Court natin. Inaral namin, alam mo, etong issue ng social media, addiction ng social media, yung harm that it causes. Kasi nakikita natin na ang impact sa suicide rate, di ba? And depression. Pwede namin dalhin yan sa United Nations. There's a... I was thinking about that. A Tama. big governing body. Tama. So, for the protection of children, for OSAIC. Meron ding mga international organizations that will take that. Sabi ko nga sa mga social media network, alam mo, if my stint in government accomplishes only one thing, which is to clean social media, isusugal ko yan. Dahil, napag-usapan natin ng AI. Pag hindi mo lininis ang social media ngayon, natatakot tayo sa AI, di ba? Talagang matakot tayo sa AI. Kasi yung AI, natututo kung ano yung nasa social media. Kung ang social media natin is fake news, rage bait, away na lang ng away, puro toxic content, ano magiging AI natin? Diba? Kung ang social media natin, digital bayanihan nga diba? Nagtutulungan tayo, fact-based ang discussion, okay magbigay ng opinion, okay magdebate, pero puro based sa katotohanan,
mas maganda yung AI na kalalabasan. Kasi wag na nating hintayin na lahat ng kabataan gumagamit ng AI, tapos ang susunod na pag-uusapan natin, bakit yung bata addict na addict sa AI, tapos nadidepress siya? Wag na natin paabutin sa ganun. Right. And, mismong yung mga creators ng AI are the ones warning the world Tama. about the possibilities, the destructive possibilities. So, paano kung malagyan na naman ang mga congressman at senador Hindi ko ng malalaking ng meta? Hindi naman siguro. This is just Hindi. a theory, okay? I'm not accusing anybody. Oo. Kung legislation ang sagot dito para maayos ang batas, hindi ba nga talamak nga yung mga lagayan? Ang yaman-yaman ng Meta, ang yaman-yaman ng YouTube. Oo. O paano ngayon yan? Oo. In fairness naman to them, no? Hindi naman sila nag-attempt. And tingin ko, even if they try, which they are not trying, kasi I closely coordinate with them, our congressmen really, and our senators really want it cleaned. But it's huge money. What if I give every senator ₱1 billion? How can they say no to that? I mean, not that it's impossible. Meron din naman, matitino naman yung marami dyan. Oo. Paano yung iba kailangan ng dami ng boto? Paano yun? Hindi tayo aabot. Kaya nga dapat magsimula na tayo ngayon. Huwag na nating hintayin 2028. Alam mo, dapat yung manggaling sa tao, talaga signature campaign. Alam mo, Ma'am Corina, ito yung isang parte ng trabaho ko na isa sa mga... Yung una kong pasok, pas nagbantay kami ng May election. Ako, pagod na pagod ako noon. Na-appoint ako Marso, nung nag-May election, halos wala kaming tulog noon, di ba? Yung 2028, kasi we're at the COMELEC Advisory Council. So we're an enabling body to the automated election of COMELEC. And we report to the Committee of Suffrage ng House. Sabi ko, simulan na natin ngayon. Kasi pag sa 2028 pa natin, tatalakayin yung issue na yan. Ay nako, pagulo tayo. So ngayon, linisin na natin para pagdating sa 28, pag naghalal tayo at bumoto tayo, hindi na mahahaluan ng fake news. We can vote wisely nga ba, di ba? Nako, tingnan natin kung mangyayari talaga yan. Excited ako dyan. I want to make it my advocacy. Kaya lang, dami ko ng advocacy. Hindi, isama mo to, Ma'am. Kailangan to for the future of our sige, kids gawin to. mo akong mascot. Oo, for the future of our Wala kids. akong papangalanan, pero alam naman nila kung sino sila. Di ba? Alam mo yan. Okay, sir. Siguro gawin natin itong monthly forum. Yes. Tapos meron tayong phone-in questions para Sige. maipit ng gusto si Secretary Aguda. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Anytime. Thank you po sa pagpapaliwanag. Ito po ang pinakamahaba kong episode at hindi pa kami tapos. Marami pong salamat. Thank you. sir. Thank you very much.